So, productive leaders. So, ito yung opposite ng destructive leaders. Yun yung one word to describe. Opposite o kabaliktaran siya ng destructive leaders. So, pag productive leader ka, share the fame. Kumbaga, hindi ikaw lang yung nasa limelight. Kumbaga, minsan nga, nasa likod ka lang eh. Humble ka, hayaan mo yung team mo yung mag-shine kasi you believe it is the team that that uh, push it to success, hindi lang ikaw. Pero pagka may sisi, may accountability ka na ikaw may kasalanan nun. Kung may kasalanan sila, parte ka rin ng kasalanan na yun kasi as leader. Kadalasan yun yung nakikita eh, di ba? Pag may mali, laging leader yung nasisisi. Di ba sa basketball, yung star player o yung team captain yung lagi nasisisi o kahit sa volleyball, yung team captain lagi yung nasisisi, di ba? Yung ganyan. Siyempre, yan nagre-reward ka. Whether you give a team a little bit break or you reward, binibigyan mo ng incentive. Incentive is for motivation. So, yung mga leaders na ganyan, productive. And then, recognizes toxic behavior. Kumbaga, kung hindi sila natatakot na to get in your faces, hindi sila natatakot na kumprontahin ka about dun sa mali mong ginagawa and promote a healthy culture. Kasi minsan sa isang kumpanya o sa isang organization o mga officer kayo, toxic na iba sa inyo. Kung leader ka, kaya mong i-address yung pagiging toxic. Hindi ka natatakot. Kasi pinopromote mo yung healthy culture. And welcome feedback and act on it. Kumbaga, ina-analyze niya yung feedback, nag-i-inquire siya about the feedback, bakit nangyari, sino yung mga taong involved, yung mga ganyan, and then act properly or accordingly. So, hindi siya pwedeng basta naniniwala na lang sa chismis o sa ganyan, hindi. So, demonstrate empathy and EQ. Kumbaga, EQ, empathy, inilalagay mo yung sarili mo doon sa leader. Kumbaga, naiintindihan mo sila kasi dumaan ka rin sa ganong proseso. Bago ka naging leader, ikaw muna sila. Dumaan ka sa ganyan, so naiintindihan mo yung pinagdadaanan nila. Ito yung pinakamaganda. Support autonomy. Nagtatrabaho yung lead, yung mo sa baba, nagtatrabaho sila sa baba ng maayos, hayaan mo lang sila for as long na walang mali. They support growth and autonomy. Kumbaga, hindi mo sila mina-micromanage na dapat involved ka parate. Minsan, di ba, sa Facebook na lang, pag tinag ka nila, meaning, kasama ka dun sa ginagawa nila, kaya ka nga nila tinag sa Facebook o sa TikTok or even sa Instagram. And then, ikaw yung magagalit minsan pag ganyan, di napaka-distractive mo naman. Clearly communicate and share info. Hindi ka nag-hoard. Pero dapat malinaw yung pagkakasabi mo. Hindi lang yung hyper-arousal ka na basta ka lang may masabi and then idadahilan mo yung disability mo. Sample ko na lang yung sa PWD. Pag naging PWD officer ka, hindi pwedeng disability mo yung laging dahilan. Diba? So, balance short-term goals with long-term vision. So, ibig sabihin, kung ano yung short-term mo, doon ka pa rin pupunta sa long-term goal mo. Hindi ka pwedeng doon lang sa short-term. Kasi pagka ang short-term mo pumalpak, chances are, hindi ka na darating doon sa long-term mo kung yung short-term goal mo ay pumapalpak. So, dapat balance. Ayusin yung short-term goal kasi yun ang magdadala sa'yo sa long-term goal. Yun parate. Encourages progress. Lagi niyang ini-emphasize o sinasabi na kailangan silang mag-progress in whatever way. Kailangan nilang matuto. Hindi pwede yung tsaka na yan. Kung every time may time ka kahit katiting, do it. And then syempre yung success mo parang sa basketball o sa volleyball yan, pag nag-champion kayo, yun yung success. Kasi pag nag-MVP ka lang, sample, pag nag-MVP ka lang or may award yung PWD org nyo, kasama sila dun. So yung success mo, dahil sa success nila, hindi lang sa'yo.
So, yun lang po.